Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 29, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 2, verse 22 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas at pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito po ang ating mabuting balita sa araw na ito. At yung panghuling sinabi dito ni Simeon tungkol kay Maria na dahil dyan ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw, ay naramdaman ito ni Maria, ng ating mahal na ina, during the time na ipinako na sa krus ang ating Panginoon. Yun yung sobrang sakit na makita yung anak niya na nakapako sa krus. At dito naman sa sinabi rito na naghandog sila ng dalawang inakay na kalapati. Ito yung handog sa templo na itong klaseng handog na ito ay pangmahirap. At kung mababasa nyo yung
sa unang reading tungkol ito sa pagkakakilala sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, na kung kilala natin ang Diyos ay malalaman natin ang katotohanan dahil hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. At dito kahit si Maria ay sinunod ang kautusan ni Moises, yung palalagpasin muna ang 40 days ng kapanganakan bago maghandog sa templo, dahil ayon sa kautusan ay hindi pwedeng humawak ng anumang sagrado ang isang babae na nanganak ng isang lalaki, dahil kinoconsider sila na madumi. Pero ang alam naman natin na hindi na sinless o walang kasalanan ang ating mahal na ina, kaya hindi natin maisasama, o kaya kahit hindi na actually siya sumunod dito sa kautusan na ito. Pero ganun pa man, alam ng ating mahal na ina yung mga kautusan at sinunod pa rin niya. Katulad ng ating Panginoong Jesus, kahit hindi niya kailangan ang bautismo ni San Juan Bautista, ginawa pa rin niya iyon para doon sa mga sumusunod sa kautusan. Ganon din naman ang tinuturo sa atin ni Pablo, na kapag malaya tayong kumain ng kahit anumang pagkain, pero kung ito ay nakaka-offend sa mga kapatid natin na ayaw kumain ng mga ganong pagkain, ay wag nating ipakita sa kanila yung kalayaan natin na kumain. Kumbaga, alam natin yung mga bagay na matuwid, pero kung ito ay magiging balakid o ikabubulid ng ating kapatid, ay mas magandang piliin natin yung pag-ibig kaysa yung maging matuwid. At dito si Simeon, natagpuan niya yung ang tagapagligtas o kaya ang Mesiyas. Kaya ang sabi niya, pospos siya ng Espiritu Santo na pwede na siyang mamatay, na achieve na niya yung kapayapaan. At bakit nga ba kailangan ng mga Hudyo noon ang Mesiyas? Marami silang iba't ibang agenda kung bakit gusto nila magkaroon ng Mesiyas. Either political, social, spiritual, na tagapagligtas. Kasi mga gusto nilang makalaya doon sa mga Romano na nagpapatupad ng mga buwis at kung ano-ano pang mga hindi makataong pamamalakad noong unang panahon. Kaya ang akala nila ay magkakaroon talaga ng isang hari na tutubos sa kanila dito sa mga hindi magandang pamamalakad. Pero ang ating Panginoon, alam naman natin na ang kanyang pakay ay iligtas tayo sa ating mga kasalanan para tayo ay makapiling niya sa kanyang kaharian. So yun lamang po mga kapatid, nawa meron kayong napulot sa aking ibinahagi, at magkita-kita po tayo bukas uli. Pagpalain po tayo lagi ng Panginoon. Amen.